Merong pinatay mga kasama ko na pari na misyonaryo, dalawa, marami sa mga leaders. And then, ako, survivor ako, pero na-preso, iba't ibang kaso, sa kaso rape, and then sa kaso robbery. Na-dismiss, and then palagi may kasama ko grupo na mga lay workers. And then also my sister, may ibang pari na kasama sa mga nangyari sa amin. So after that period of persecution, ang challenge was paano itong mga fanatical group. Siguro narinig ninyo tungkol sa mga ilata, tungkol sa mga pangkat. Ang most notorious, Commander Bucay Manero, siya ang leader sa grupo na pumatay kay Father Cavalli 1985. And then, na-preso siya. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa amin upang mabigyan ng pardon. Pinuntahan namin ni Atty. Andulana siya sa presohan. And then, nakalabas na bigyan siya ng pardon. And then, dumiretso siya sa grave ni Father Tulio Cavalli, umangin ang patawad. And then, na-embrace niya ako. Dahil siya ako ang target kung pinatay si Father Tulio. Ako sana. In the name of the Father, so the Holy Spirit. Merciful Father of all mankind, look at us now. Look at all people who will listen to this interview, and send your Holy Spirit that we may discover the true faith following Jesus Christ and Mama Mary. We ask this through Christ our Lord. Amen. 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 The name of the Father, the Son, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes. Hello, ikaw si Adrian. Yes, ako po si Adrian. Father Jeremiah. I never heard about you, but since you requested to have an interview, okay ako. Wow. Nakakaintindi po ba kayo? Nakakaintindi po ba kayo ng malalim na Tagalog? Maunawaan ko, pero hindi palagi ako sasagot sa Tagalog. Sagot. Okay, so English Tagalog po. Taglish. Welcome. I'm here at the Tangayusit of Pitapawan. This is the home of the retired priest or sick priest. So now I'm staying here. So Father, before tayo mag-start ng story mo, baka pwede mong share muna ng konting background about yourself. Life story ko, I was born in Italy 85 years ago. And then I became a missionary, and I spent over 52 years in this diocese of Pitapawan, North Cotabato, and doing my work, especially first among the Christian, basic Christian communities, then among tribals and even Muslims, and there I will describe a little bit my experience. Wow. So, can you share with us your journey that led you to become a missionary priest in Mindanao, and what inspired you to choose this path, please? Noong bata pa ako, yun ang pangarap ko dahil sa Italy noon,
katapusan ng gera, the World War II. And then, yung pumasok sa isip ko, tinatawag ako upang maging misyonaryo. Ang actual occasion was one of our teachers, grade 4, gave us an assignment. Pinili ibang bansa sa buong mundo, and then ginawa na project ang larawan ng lugar. And then doon pinag-usapan sa klase sino ang makatulong sa iba't ibang bansa sa mundo. And then sa classroom namin, hindi lang ako, 5 kami naging misyonaryo sa iba't ibang congregation. Wow. Ako nakapasok sa PIME Missionaries in Pontifical Institute for Foreign Missions based in Milano, Italy. So buti nung nalaman mo sa kamasahin, ano na nag-reaction mo, Padre? Siyempre, ang una sa Tondo, Manila, sa mga squatters. Sa Tondo ka muna. Oo. And doon, 1972 to 1980. And then, magulo ang kalagayan ng mga squatters. And ibang mga kasama ko, misyonaryo, na-deport. And then ako, transfer sa Mindanao. And pagdating sa Mindanao, una sa Zamboanga, noong una, nalulungkot ako dahil sa na-miss ko ang mga kasama sa Tondo. Pero pagkatapos, nagsimula sa pagkalaga at pagkilala sa iba't ibang tribo. And then, na-transfer ako sa North Cotabato. Dito, ang pinakamatagal, 42 years in the Diocese of Kidapawan. Dito nagsimula ang pag-alaga sa mga tribo, sa mga katutubo. Ang tawag dito, mga lumad. And then, meron ding apostolate sa mga Christian, the basic Christian communities. And then, na-coordinate o nakaroon ng kalamitan ng relasyon sa mga Muslim daw tribe people ang mga iba't ibang tribo dito. And then, for so many years, unti-unti na-develop ang sa mga basic Christian communities ang malaking nagbago yung mga Bible service sa bawat tumbok, bawat maliit na sityo. And then, sa tribal, pumasok kami, dala ang mabuting balita na ang Diyos nagmamahal sa lahat. Ganito din sa mga Muslim, isa ang Diyos sa lahat. And niya pagmamahal sa lahat na nagmamahalan. So, makaisa sana. So, unti-unti na-develop itong mga magandang relasyon sa iba't ibang community. And then, iba't ibang programa para sa edukasyon, para sa health, para sa problema nila sa lupain nila, and then legal assistance sa lahat ng mga problema nila. So, unti-unti na develop ang mga programa. And then, nakaroon ang opposition, lalo na panahon ni martial law ni Marcos Sr. Dito, nagkaroon ng taguluhan. Merong pinatay mga kasama ko na pari.
na misyonaryo, 2, and marami sa mga leaders. And then, ako daw, survivor ako, pero napreso, iba't ibang kaso, sa kaso rape, and then sa kaso robbery. Na-dismiss, and then palagi may kasama ko grupo na mga lay workers, and then also my sisters, may ibang pari na kasama sa mga sa nangyari sa amin. So, after that period of persecution, ang challenge was, paano itong mga fanatical group? Siguro narinig ninyo tungkol sa mga ilata, tungkol sa mga pangkat. Ang most notorious, Commander Bucay Manero, siya ang leader sa grupo na pumatay kay Father Cavalli 1985. And then, na-preso siya. Pagkatapos, umingi siya ng tulong sa amin upang mabigyan ng pardon. Pinuntahan namin ni Atty. Andulana siya sa presohan. And then, nakalabas na bigyan siya ng pardon. And then, dumiretso siya sa grave ni Father Tulio Cavalli, umangin ang patawad. And then, na-impress niya ako. Dahil siya ako ang target noong pinatay si Father Tulio. Ako sana ang plano nila na patayin. And then, umingi siya ng patawad, na reconcile siya. So, naging also larawan na maaari magkaisa ang dati mga fanatical group. Unti-unti, ang ibang nadala sa mga fanatical group nakabalik sa normal life, and then nakabalik yapon sa simbahan. Dahil sa yung mga fanatical group, Christian sila sa general na kultura nila. Pero sa panahon na nakaroon ng kaguluhan, nasuglan, napasukan sila yung spirito sa fanaticismo. And then, nagamit sila instrumento sa to spread terror, and then marami naging biktima nila noong panahon. Pero sa bandang ang karamihan nila nagpalit sa kanilang community. So, ang una, hinanggap kami, welcome kami sa kanilang community. And then, kasama palagi ako ng mga lay workers and religious. And then, siyempre, ang mga katutubo, ang hila, kalagayan, umingi ng tulong sa kanilang mga sakit, sa kanilang mga anak buhay. And then, unti-unti, nakaroon programa sa edukasyon, especially edukasyon upang may pagkakataon sila na sa iba't ibang oportunidad. And then, naging also edukasyon para sa ilat farming, sa ilat production, para sa health, upang sila mismo may health workers. And then, sa pagtatanggol sa kanilang lupain, dahil sa uso ang land grabbing, may mga plantation, rancho, mining, mga kompanya na dali bigay ng konting pera, and then makuha ang kanilang lupain. Pero nakaisa sila and napigilan na restrain
hindi nawala, pero may pamaraan na maprotektahan sila sa lupain. And then, nakaroon sila sa self-reliance. Kasama nito, ang kanilang value formation dahil sa ang pagmamahal sa Diyos, naging pamamahalan o pagtutulungan, naging pamaraan na lahat sa community na bigyan ng pag-agad ng pagtingin. And then, may very joyful sadya na experience kasama nila, and also may coordination ang mga Christian na kadalaw sa kabilang lugar, and then also sa mga Muslim nagkaroon okasyon nagtutulungan, especially sa panahon na evacuation dahil sa balik-balik ang mga military operation and mga encuentro. And then, ang natutuwa ng mga community. So, marami mga dialogue upang hindi mabiktima ang mga civilian. Maraming yapon rehabilitation, relief operation upang magkaroon chance sila mag-resume sa normal life. So, kahit na sa calamity, sa mga bagyo, yun, firme, may effort to repair all the damages and to unite, makaisa upang mabubuhay na mapayapa. So, yun naging efforts natin. So, meron po ba kayo particular na moving experience na talaga naging faith or inspired you to continue your work despite the challenges? Kung ang tanong mo tungkol sa faith ko, magakilan at bago sa pananampalataya ko. Noong bata ko, lumaki ako sa isang pamilya na may devotion kay Jesus, kay Mama Mary. Amen. Pagdating sa kalagayan o sa mga karanasan sa Mindanao, kasama ng mga mga mahihirap, iba't ibang tribo. Then, na-discover ang ibang kaulugan ng Biblia sa pagtingin sa mga mahihirap. Nakita na doon sa Biblia palagi ang Ginoo nagpapadala mga propeta, nagpadala kay Jesus upang magdala ng mabuting balita lalo na sa mga mahihirap. And then, ang naging modelo, siyempre si Jesus, dahil siya mga may sakit, mga pinabayaan, mga tao na walang bili sa pagpinangitan. Pero naging paborito ni Jesus. Ang una na inasupaso niya. And then natin niya ang mga apostles, ang mga disipulo na sila din maaaring maging instrumento sa pagdala ng maputing balita sa mga tao na mas nangangailangan. And then, naging also nagbago ang aking pananaw. Timbawa, si Mama Mary, ang pinaka bantog na song ni Mary, ang Magnificat, lahat. Yes. Pamilya sa ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ako sa
aking Diyos. Pero nagkakalat siya. Hindi lang dahil na ang nabigyang pagtingin ng Diyos. Ang sunod na ipinadayag niya is na ang gusto ng Diyos ipamahagi ang kanyang awa sa lahat. And then ang gusto ng Diyos mapigilan, mapunggang oppose the plans of the crowd. Ang mga plano sa mga tao na mataas ang takbo. And then ang gusto ng Diyos na makasama din tayo ang pananampalataya o na sana sama ni Jesus, sama ni Mama Mary, ang gugma, ang pag-ibig ng Ama iparating sa lahat na mga nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig natin. So yung pagbabago sa pananampalataya ko. And yung kulig ko na si Father Tulio Favalli was tragically killed while serving with you in the Philippines. So how this event impact your mission and your personal faith journey? Kung nangyari sa Taguig, yung plano nila na pagkuhan, bago si Father Tulio, nakasama ilang buwan lang nakasama sa parokya sa Tulunan. But then, siya ang naging biktima. And then, siyempre, daw, ang naisip ko na ang siya nagligtas sa akin, nagbigay ng pagbuhay. And then, imbes na may nagsasabi noon, mabuti pa umuwi na ako sa Italy, pero naging paninindigan ko ipagpatuloy ang misyon na naranasan namin. And then, pang-ubis ko ang diocese misyon ko. Wow. Bali, si Father Tulio Favalli, isang religious congregation po siya. PIAB, Pontifical Institute for Foreign Mission, kasama ko talaga. And then, siyempre, nahirapan ako ipaliwanag sa nanay niya kung ba nangyari na siya bagong na dumating and naging biktima. And then, kahit na sa lahat nakakilala dito, ang pagtingin kay Padre Tulio daw innocent victim na yung ang epekto ng fanatical group na gusto nila mawala ang nagbibigay tulong sa mga pinabayaan. And then, gusto nila na walang makapigil sa kanila sa karahasan na ginagawa nila. Pero unti-unti nabago ang mention ko si Commander Bocay Manero. But then marami sa mga naging miyembro ng fanatical group unti-unti nagbago. And then sa Christian community, may rejoicing dahil sa maraming lay leaders ang pinatay din. Pero napigilan ang mga kumakatay. And then, nagbalik ang maayaw na relasyon sa karamihan. Siyempre, ang tri-people na relasyon, unti-unti na-improve. And then sa local level, marami mga activities na sama-sama pero hindi pa kompleto ang pangarap na kompleto na kapayapaan na mawala ang pagsasamantala, mawala ang paggamit ng dahas ng pag-abuso o mawala ang
kahirapan na bungan sa pagsasamantala. So marami pa ang dapat ayusin upang makumpleto ang plano ng Diyos. Si Jesus ang kaniyang ginagamit na termino, ang kaharian ng Diyos, kung saan nakakaisa ang lahat ng mga tao. Una sa lahat ang mas nangangailangan, makakaisa o magtutulungan o magmamahalan, and then magkakaroon ng justisya, ng kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Hindi ka ba nakaramdam ng takot sa pangyayari na yun, Padre? Ngayon, itong nag-aaralan naman takot na yung ako, mayroong din ang dawat na yun, red tagging. Nakaroon kami ng mga school para sa mga lumad, mga katutubo, free lumad schools. Pinaklose nila. And ang military na sabi, hindi kami nagpa-close dahil sa may pressure, sa may banta, may threats sa mga magulang, sa mga estudyante, and yun, bago lang nangyari. And then, ngayon, ibang school na pre-lumad school na close, pero hindi pa naimong naging balita para sa publiko. Ang public awareness, hindi pa napansin na ito ang isa development na nagbibigay ng kalungkutan sa maraming sa mga tribo. Dahil sa inaasahan nila na sila din may kalayaan, may oportunidad sa edukasyon. Yung libro niyo po na may missionary experience, binabanggit niyo po paglilingkod sa may hirap sa Mindanao. So what key message do you hope readers will take away from your story? Yung libro, buong sang diary na sulat ko noong nangyari. And then, kumalat sa ibang grupo dito. And then, in formal na libro dito sa province sa Cotabato, nakaroon ng museum sa provincial capital. And then, inilin nila ang motorsiklo ni Padre Tulio, and then, inilagay sa museum. And then, ang armas ni Commander Bukay, nakuha nila, inilagay sa museum. And then, ay malaking picture na si Commander Bukay naka-embrace sa akin. And then, naging simbolo na maaari magkaisa kahit na naging instrumento ng karahasan noong panahon. May tsansa na magkaroon reconciliation and kalinaw. So, yun ang going ang process of reconciliation. And marami pa ang inaasahan ipapatuloy na effort to unite the tribe people, to bring justice both sa kanilang lupain, sa kanilang anak buhay. And then, yung diwa ng pagmamahalan. Dahil sa ang ating pananampalataya daw open sa lahat, hindi exclusive na Katoliko lang, kundi ang pagmamahal ng Diyos alang sa lahat. Pagmamahal ni Kristo ni Mama Mary alang sa
para sa lahat. So, yun ang malaking kabaguhan o ang pagpong na komunidad na maaari masasabi natin ang pag-ibig ng Diyos nakahagi sa ganitong community. Ang pagmamahalan, kung na pag-ibig na ang Diyos, kung wala niya pag-ibig, wala ang Diyos. So, correct. Right. Yes. Tuloy niyo lang po, Padre. So, yung ang pangarap na ipagpatuloy. Dahil sa red tagging na mention ko, marami red tagging, merong kumakalat ng balita na yung mga school sa mga kribo, baka sakali nakasakay doon ang mga MPA and then ipag-close ang school. May tumutulong sa mga evacuees. Kumakalat ang balita, bakit may MPA sa kanila, may rebelde sa kanila. O imbes na bigyan pagkakataon ang lahat, kahit na mga dati na rebelde o MPA na makaisa, dudahan ang naging instrumento ng pagkakaisa ng kapayapaan. And then, balik sa kalagayan na may division, may suspicion, may ang red tagging daw o paninirang ng magandang layunin sa tumutulong sa iban. So ito naging... Okay lang po, Padre. Okay. Sige, tuloy niyo lang po, Padre, yung nakit po. Well, yung nagpapatuloy na yun dahil sa matanda ako and then nagkaroon ng operation and then pero merong grupo sa mga labor workers, may kasama mga community leader na nagpapatuloy sa ibang programa. Pero ang ibang programa magpatuloy hindi nabigyang pagkakataon. And then it is up now for those who can become involved. Ang public opinion na yun, ang media, kaunti-kunti ang marinig tungkol sa kalagayan sa mga mas nakalisod na hirapan. Ang ibang situation, hindi binigyan ng ito sa klima din na kung mabigyan pansin ng mga tao na inihiling nila ang tulong, may suspect ka tayo. Pero sana malampasan, mawala unti-unti itong pananaw. And then, ang pananaw sama ni Mama Mary na makaisa tayo na Tama. Ang pagmamahal ng Diyos, ang hawa ng Diyos, ang makarating din sa mga tao na mas nahihirap ngayon. Until now po ba, Padre? Diary mo? Nagsulat ka pa rin ng diary mo? Kaya mo pa rin ba? Tapos Nakakapagsulat ka pa rin ba ng diary mo? Oo, pero hindi katulad ng dati dahil siya nahihirapan ako sumulat. Nag-snaking ang kamay ko. And kahit nasa encoding, hindi ko kaya ng encoding. So, mga mata ko hindi klaro. So na yun, pwede ipapatuloy. Maraming malapit sa akin, iniiling
tulong pero inihiling ang panalangin. Dahil ang magdadala ng pagbabago, una sa lahat ang mga mahihirap. Ang mga tao mismo na naging biktima, sila muna naghahanap ng hustisya, naghahanap ng yawang, naghahanap ng mapayapyan. So, marami, halimbawa, noong July, nagkaroon reunion sa ibang mga dati na student sa isang lugar sa Colombia, nagkaroon ng training center, punong-puno sa mga bata na bilahan, bilahan, iboli. And then, noong pinalamika sila, tinuruan sila, may chance sila makaaral. Ngayon, sa reunion, marami sa kanila na may pamilya na. Marami sa kanila naging teacher o naging government employee o naging magsasakit. So, sa reunion, nakita ang kanilang damdamin na nagpapasalamat sa pagkakataon sa kanilang buhay. And then, ang challenge na sila na yun makatulong sa uwan. So, masasabi ko sa kanila na tulungan kamuhon-hon. Kaya yun na yun ang maaari maging instrumento na makatulong sa uwan. Natatandaan niyo ba, Padre, ano yung kung okay lang ma-share? Natatandaan niyo ba, Padre, ano yung diary mo, yung pinaka okay lang ma-share? Ano yung nasulat na sa diary mo yung during your missionary days? Karanasan mo during your missionary days? Well, ang pinakamalungkot, siyempre, na-shock ako sa pagpatay kay Father Tulio Pabaliw, ang una. Then, na-shock na naman sa pagpatay kay Father Fausto Ventorio na 2011 na inaasahan na mangyari noon, pero nangyari din. And then, merong kalungkutan, halimbawa sa diary, isa sa mga kasama ko sa mga program, si Nonui na babae na naging pinaka-tipo na staff sa Tribal Filipino Program. And then, siya mismo gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo, mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview,
pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless. Noong tumigil nag-Tribal Filipino Program, may initiatibo kasama ang ibang leader. They started a new kind of NGO called ICON, Tribal Coordination for Solidarity and Peace. And then, siya naging biktima sa cancer, napatay sa cancer. Pero sa nawala siya, siyempre, kasi ang inaasahan ko na siya magpatuloy kay very effective siya sa kanyang and then ang pananampalataya niya din very may lakas na loob siya, and kahit na ang hindi pumapayag sa kanya, maraming dialogue, nakuha niya ang tiwala kahit na sa mga di makatanggap na yun na sa mayong baliktad na sa ila. And siyempre napatay siya. So, yung kabatayon ng mga kasamang pari o leaders, maraming naging lungkutan. Pero sa kabilang panig, kung makita ko magandang pamilya na noon walang oportunidad sa ila, pero ngayon mayroong difficult management, and then nakikita sila sa mga communities. Sila ang pag-asa noon ng community. So, pinapadalahan ko sila ng magpatuloy silang Amen. Amen. At anong advice mabibigay niyo sa mga yan to serve missionary work or social advocacy? Ang advice is testingan ang exposure to puntahan din ang community na mga tao na consider daw abandon o mas difficult ang sitwasyon nila. Dahil sa kung ma-expose sa kanilang community, and then magsisimula ng interacting sa kanila, magkakaroon ng lakas na loob, you will be challenged to become more and more involved. And there is a special kind of joy, the joy of bringing not only some help, but the hope or the way of uniting people sa community na may magandang relasyon. And then, maranasan ang presensya sa ito. Kahit ano na tribo o kahit ano na simbahan, sa Tribal Filipino Program namo, ang naging miyembro, all kind, bisang Iglesia ni Cristo, bisang nakadibated, pero nakakaisa bilang kasama sa community. And gusto natin na may pagpamahalat, pagtutulungan. So yung gusto na testingan sa mga youth, invest na only
kung tinitingnan nila a world of virtual reality, pumasok kunta sa konkreto na reality sa the world of the poor, ang mundo sa mga mahirap. Doon makita ang sulting Jesus, the hidden treasure, makita na pwede magkaroon ng kaugnayan sa mga tao sama kay Jesus na magbigay paglaong and then maranasan ang pagmamahalan and ang lahat ng magagawa upang magkaroon ng kabutihan sa community. So yun ang gusto. Testingan, immersion sa poorest community, tribal communities, Muslim communities, and then accept their hospitality and then share your interest, and then you will find some beautiful experience that may change the direction of your life. Amen. Amen. At ano naman po role ng sa inyong daily life, especially kung dumadaan kayo ng pagsubok. Ano pong role ng bilang isang misyonaryo, especially kung dumadaan ka sa pagsubok. Role ng prayer. Okay, ang prayer. Noong una, sa seminaryo, ang uso liturgical prayer and then many formal prayers. Pero bilang missionary, many times ang dala ko rosaryo lang. And then ang rosaryo is one way to remember everything that happened and all the persons that I met, all the problems, also the moments, all the good or bad news. And then a rosario is one way to try to learn from all my experience every day. What does God really expect of me? How can I deal with all this person? How can I also in prayer ask for some changes, some fear from their hopelessness. And then many times there are this unexpected good news that people become more free from all the difficulties that they had. And I consider that the fruit of prayer, especially my personal prayer, but then together with all the others. When they come to ask for help, I discuss what can be done for help. But then I say, can we pray together? Even Muslim, even iba't ibang simbahan. They all say, isang tingin natin ano ang mas mabuti para sa atin. So this kind of prayer can also have sometimes they are surprised when I ask them, can we pray? But they all say, yes, let's pray. And then in different ways, they pray also. And that's the kind of prayer that comes from the life and the situation of people. And I believe that God is listening to that prayer. Amen. Amen. Bali ganun napulit kayo katagal di Pilipinas diyan sa Mindanao, please. Kaano Katagal pulit kayo naging missionary sa Mindanao. Mindanao, 43 years ago sa diet sa Jokidapan. And previously, Wow. Tondo,
sa Laguna also. So altogether, over 50 years sa Pilipinas. Wow, almost all your life. Google dito sa Pilipinas. Before coming sa Pilipinas, Sige po. maging 10 years ago sa US, theology ko sa US, ordination ko, and then formation sa seminary sa US. And then isang grupo na always follows my activities are my former students sa US na they continue up to now to keep in touch, to share our communication. And looking back on your years of service, what do you consider to be the most rewarding aspect of your work? What is the most Rewarding aspect of your work? Well, rewarding, what I miss the most, immersion sa mga ibang community. May, again and again, na-experience ng kahit na depressed or very worried. Pero pagdating sa community, nagkaroon ng what I call moments of truth, moments that I can see, what is really important is to be able to show the kind of peace and the kind of concern to people who are thirsty for hope, for trust, or the kind of to believe that someone cares for them, someone loves them. So that experience even among the students, like last night, I dreamt that I was again in the tribal center with all the tribal students, and how we used to live together, eating together, playing together, sleeping at kwarto next sila, and then all their joys and problems, even they all came. But it was in my dream that last time I said, how did I manage at that time without even realizing how God sustains all of us. But then eventually I can say, cannot do that if not for the direct influence of God to bring us together in that situation. So there I forgot my worries and my personal fears and difficulties by being involved with people. And then in that tribal center, we used to have very often tribal prayer. They have the pagong, their own kind of guitar, and then they use the vow, talking to the spirit, because they say all the spirits of nature are other when we talk to God, and the vow is the symbol of inviting all the spirit. And then even the young students sharing their prayer and their desires. Those are memories they come back to me now as happy moment. And Padre, why you love being Catholic? Being Catholic because it means universal. And then some Catholics become exclusive. But the original need of Catholic is welcome everybody and become open, like God is open to receive all. And of course, historically,
there was a change. The early church, there was this Catholic open mind, but then during the Middle Ages, and then later on, especially the churches of Europe, some became more exclusive, as if following their tradition, their way of celebrating the Mass, their way of praying. But then, with Vatican II, the Second Vatican Council, there has been a renewal, and especially from all the countries from Latin America, from Asia. I brought also the faith of the poor to the mainstream of our Catholic experience. That's why now the so-called concern for the poor has become a top priority, which was forgotten in the past. And then the kind of faith that we noted in the New Testament, in the Gospel, in the Song of Mama Mary, now should be revived also for all Catholics to become so welcoming with the love of the Father and the love of Jesus, the love of Mama, and open to prayer and the good news of God and mercy, Lord. Of course, there are those who are afraid of all the problems. Yes, there are war now is becoming like an epidemic. Violence has also spread in so many other negatives. Pero there is also the other side. All the good people, especially among the poor, who continue to trust in God and help one another. And I believe that it is the kingdom of God which is growing among the people that have a very simple life but are filled with the mercy of God. So this is also my the mercy will overcome the power of violence and the power of greed, the power of selfishness. In all eating and sinner, there is always the other aspect of mercy, and all can be transformed to become instrument of mercy, and then also to be healed by the mercy of Wow. Maraming salamat po, Father Jeremiah. And Father, baka meron kang sa ating mga viewers na saan ba nila pwedeng lumabas na may missionary experience? Well, libro na sulat na Rachel publication, pero yung ko or to be already involved with so many activities reaching out to the poor, but trying to become always a little more interesting of it, to see more what is happening among the people that continue the mission of Jesus, continue to bring the good news to the poor. Wow. Grabe. Very inspiring ang story mo, Padre. Kahit ako, Padre. At there's a challenge. There's a challenge na ginagawa mo dyan sa Mindanao at pagmamahal sa mga may hirap. So maraming salamat po, Father Peter. Very welcome. Salamat sa panalangin niyo. Pasensya lang. Yes, we will pray for you. We will pray for you. Oo. Limitado ang Tagalog ko. Okay lang po, Padre. Oo. English speaking naman ang mga Pilipino. Oo.
Okay. And Pads, before I let you go, baka pwede ng closing prayer and blessing tayo. Ano lang. Santos. Amen. Isang Diyos, lahat ng tao, lalo na dito sa puti, may ng tribo, ikaw ang nakakalam sa karanasan sa lahat ng makita mo ang lahat ng hirap, lahat ng sakit o ang nahihirapan. But then nakita mo din ang lahat ng kabutihan, lahat ng umutulong, lahat ng nagdadala ng pag-ibig. Sana na everyday makakaraw maparicharge kami ng iyong awa at pag-ibig upang ipamahagi sa uban. Inilig namin ikaw sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos. Amen. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen.